Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mapalad ang nag-iingat ng kanyang mga salita at ang kanyang mga patotoo. Aking mga iniibig na mga kapatid, ibabalik ko sa inyong kaisipan ang isang kalagayan nang si Jesus ay nanalangin doon sa hardin ng Gethsemane. At nakita niya ang saro sa kanyang harapan. At ang kanyang kahilingan sa dakilang Ama ay mailayo sa kanya. Subalit, ang wika niya ay, ang kalooban mo, Ama, ang masusunod. Aking may iniibig na mga kapatid, bakit ko ito inihatid sa inyo sa mapalad na magang ito? Sapagkat kayo ang mga buhay na saksi sa mga kaganapan at mga pangyayari sa inyong kapaligiran, o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang tao likas sa kanyang kalagayan na itinatanggi ang kahirapan sa buhay. Itinatanggi ang mga suliranin sa buhay sapagkat ito ay tinuturing nila na pasang krus sa kanilang mga balikat. Subalit sino ka o tao na tututol sa kalooban ng dakilang Ama? Sino kang tao na tututol sa kagustuhan ng dakilang Ama? Kung kaya nga tuwaking may iniibig na mga kapatid, laging binabanggit ng kabatlayaan, mapalad kayo, sapagkat kayo'y napapasalilong sa liwanag ng kaitaasan. Ito ngayon ang dapat ipagpasalamat sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat natutunan na ninyo at natutunan na ninyo kung paano kayo maglakbay sa mundong ibabaw. Aking mga iniibig na mga kapatid, ibabalik ko rin sa inyong pananaw ang isang bahagi sa Santong Kasulatan. Ang pagtangis ni Raquel sapagkat ang pagkawala ng kanyang anak. Ganyan din ang kalagayan ng tao sa kasalukuyan. Dahilan sa dagundong ng buhay nito. At dahilan sa mga pagsubok at tiisin sa buhay nito, ang tao ay lihim at tumatangis sa kanilang mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang wika ng marami, ang pagtulo ng luha ay tanda ng kahinaan ng isang pananampalataya. Tama. Sapagkat maraming luha ang tumutulo sa kasalukuyan, o aking mga iniibig mga kapatid, sapagkat ang daluyong ng buhay ay kanilang nararanasan. Subalit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo mananatiling
nagmamasid lamang sa inyong kapaligiran. Iunat ninyo yung mga palad doon sa mga nangangailangan. Iunat ninyo yung mga palad doon sa mga kaluluwang na nagugumon sa mga mabigat na suliranin sa buhay nito. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang kahulugan ng tungkulin na pinagkatiwala sa bawat isa sa inyo? Ito ay tungkulin, hindi pansarili lamang ang aking mga iniibig mga kapatid, sapagkat ang tungkulin ito ay inyong ihandog doon sa mga nangangailangan. Ang pag-ibig ay mahalaga. Ang pag-ibig ay makabuluhan ng aking mga iniibig mga kapatid. Ito ay inyong ibabahagi sa inyong kapwa. Ang kawang-gawa, di lamang kayo nagkakawang-gawa sa loob ng mga tahanan, nagkakawang-gawa kayo sa labas ng inyong mga tahanan. O aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo na lagi nang nababahaginan ng mga magandang balita na nagmula sa kaitasan, ito na ang panahon ng bawat isa ay magsithay at magpunyagi o aking mga iniibig na mga kapatid. Hanggat na riyan, nadadama ninyo ang init ng araw, aking mga iniibig na mga kapatid, dagdagan ninyo ang inyong kasipagan ng pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ano ang wika sa santong kasulatan? Huwag na ba kayo datna ng Panginoon na natutulog bagkos? Kayo mga espiritista, kayo mga manggagawa ng masipag na gumagawa sa harapan ng dakilang Ama. O aking may liibig na mga kapatid. Naway huwag kayo matulad sa mga babae na laging umiyak sa harapan ng dakilang Ama. Kayo ay mga babae na naghahandog ng panalangin sa inyong mga kapwa. Kayo ang mga lalaki nagtataglay ng kalakasan ng inyong pananampalataya. Kung kaya nga't o aking may niibig na mga kapatid, palagahan ninyo at palagahan ninyo ang biyaya na nagmumula sa kaitasan. Ito ay biyaya na dapat po ingatan ng bawat isa sa inyo, aking may niibig mga kapatid, sa bawat ito, ang biyayang maghahatid sa inyo doon sa paanan ng dakilang Ama. O aking may niibig na mga kapatid, palakasin ninyo ang pananampalataya. Palakasin ninyo ang pananampalatayang yan, na kailanman hindi kayo hiwalay sa tunay na punang ng ubas, anuman ang dumating sa inyong mga kalagayan, kalungkutan man, kabiguan man, katagumpayan man ng aking may iniibig, na mga kapatid, nariyan kayo palagi na nakakabit sa tunay na puno ng ubas na walang iba, kundi ang dakilang Ama, ang dakilang Panginoon, na siyang kabuuan ng kanyang kautusan, na siyang kabuuan ng pag-asa ninyo mga tao, sapagkat ang pag-asang yan, ang siyang bubuhay sa inyong mga pananampalataya sa pagkailanman, hindi mawala ang pag-asang yan hanggat nariyan ang pananampalatayang malakas at malusog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, pakibuksan. Lucas 23, 27 hanggang 28. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa sulat o sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, Kapitulo 23, versikulo 27-28. At siya'y sinundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kaniya. 28 ang huli, datapwat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Punto. Unawain ng aking may iniibig ng mga kapatid, ang mga sitas na yan santong kasulatan.
na kung paano winika ng isang Jesus. Naiyakan ninyo yung mga sarili. Bakit? Aking may niibig ng mga kapatid sapagkat ang dagundong ng buhay, ang tiisin ng buhay, ay hindi kayo makakatakas o aking may niibig ng mga kapatid. Kung kaya nga, ano ang laging paalaala sa inyo na kabatayaan? Masipag kayong manalangin at manalangin lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking pamamaalam, 1 Korinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Sabi, ang huling sitas po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatitbagay sa mga pinagiging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Tres at ang huli, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Punto. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat pagsisikap nga ng tao ay nakikita ng kaitaasan. Bagamat ang tao ay hindi nakikita ang pagsisikap ng kaitaasan, bagamat hindi na mamalas ng tao kung gaano kalaking pag-ibig ang inihahandog ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Kailanman ang Diyos ay hindi nagtangi. Ni namili man ng kanyang ililigtas. Ni namili man ng mga tao na bibigyan o hindi bibigyan. Sapagkat lahat ay binigyan ng karapatan upang sila ay makapamili, upang ang kalayaan ay maibigay sa lahat at bawat isa. Hindi nga ba dahil kayo ay naririto sa sanglibutan, nakapamumuhay ng malaya, gumagawa ng may kalayaan, nagkakaroon ng panahon sa mga bagay na inyong ninanais, sa mga bagay na inyong ginugusto at sinisigaw ng inyong mga puso. Ngunit mga inibig na mga kapatid, sa mahigit na kalayaang ibinigay sa inyo ng kaitaasan, dumating ba ang panahon na pinili ninyo ang dakilang Ama? Pinili nga ninyong magpakabuti, pinili nga ninyong magpakabanal, pinili nga ninyong magpakababa sa inyong kapwa, magkaroon ng kalinisan ng puso, at naririto kayo ay nagtitipon-tipon sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, sa lahat ng biyaya na ibinigay sa lahat at bawat isa, alin dito ang kayo ay nasiyahan? Alin dito ang inyong pinagpasalamatan? Alin dito ang nagbigay sa inyo ng kadailanan upang ang inyong mga pananampalataya ay magkaroon ng katibayan, magkaroon ng kalakasan, lalo't higit kayo ay mapalapit sa harapan ng dakilang Panginoon. Kapagkat tunay, hindi nga lahat ng tinamo ng tao dito sa sanglibutan ay tatawagin niyang biyaya ayon sa Espiritu. Hindi nga lahat ng sinikap ng tao dito sa lupa ay kanyang aanihin na mabuti, kanyang aanihin na ganap at banal. Magpakatalino nga kayo, mga inibig na mga kapatid, sapagkat nagkakaroon ng kaibahan ng biyaya ayon sa sanglibutan at ayon sa kaitaasan. Sapagkat mga inibig na mga kapatid, bagamat binigay sa inyo ang lahat ng bagay
na magpapakabuti at pinakamainam ay hindi nga ninyo pinahalagahan at hindi nga ninyo binigyang buhay sa inyong mga pagkatao. Ano nga ba ang aking tinutukoy, mga inibig na mga kapatid? Ang biyaya ayon sa Espiritu. Ang inyong bahagi na espiritual na biyaya sa mga tagapakinig, tagapagsalita, tagakita, sa mga nakauunawa, sa mga kasangkapan ng dakilang Ama. Lahat ay binigyan ng biyaya ayon sa Espiritu. At kung hindi nga ninyo ito gagamiting buo sa inyong mga sarili, ano nga bang magiging kabuluhan? At saan nga ba ito babalik, mga inibig na mga kapatid? Sapagkat ang bawat pag-aaral na binibigay sa lahat at bawat isa ay hindi magiging madali sa bawat mag-aaral. Hindi nga ito ibibigay o matututunan ng isang tao sa maikling panahon. Bagkus kanyang pagsisikapan, kanyang aaralin, kanyang bibigyang buhay sa kanyang pagkatao. Mga inibig na mga kapatid, hindi nga kayo tulad sa mga bata. Hindi nga kayo tulad sa mga musmos na ang kanilang mga mata ay kamumulat pa lamang at ang kanilang mga tenga ay nakarinig pa lamang sa umpisa. Bagkus ang lahat at bawat isa ay nagsimula na, simula pa nung una at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Nakikita nga ba ninyo kung saan kayo papunta, mga inibig na mga kapatid? Ano nga ba ang layunin? Saan nga ba ang pinakadulo ng inyong mga lakarin, ng inyong mga lakbayin? Nakikita nga ba ninyo ang Diyos na nagbubukas ng kanyang pinto upang kayo'y patuloyin sa kanyang kaharian, sa kanyang tahanan? Kayo ba ay magiging karapat-dapat sa kanyang tahanan? Tatawagin nga ba kayong mga hintil o tatawagin kayong mga apostol ng dakilang Panginoon? Tulad nga ba kayo sa mga nangag-iiyak? Bagkus naririto ay nakikita nila ang kamatayan ng Kristo, ngunit ang pagkabuhay ng isang espiritu ay ipinakikilala sa lahat at bawat isa. Wala nang higit pang biyaya dito, mga inibig na mga kapatid. Wala nang higit pang pag-asa sa lahat at bawat isa na ang inyong mga espiritu ay makabalik at makapiling nga ng lahat at bawat isa ang dakilang Ama. Hindi nga ba ninyo nakikita ang kinabukasan na ito? Hindi nga ba kayo nasisiyahan? At anong uri nga ba ng paggawa ang inaasahan sa lahat at bawat isa upang ito ay maganap, upang ito ay magkaroon ng katuparan, upang kayong lahat ay magtagumpay. Sapagkat mga iniibig na mga kapatid, sa bawat lumilisan at bumabalik dito sa sanglibutan o ang tinatawag na pagbabalik buhay o reinkarnasyon na sinasabi, ay hindi nga ibig sabihin na ang bawat taong namamatay ay babalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Hanggat hindi niya nga natututunan o nakikilala ang dakilang Ama ayon sa Espiritu, hanggat hindi niya naisasagawa ang bahagi ng tungkulin ng kanyang Espiritu, hanggat hindi niya iniibig ng buong puso niya at buong kaluluwa at buong puso, ang dakilang Ama ay hindi magaganap ang lahat ng bagay na ito. Kayo, mga inibig na mga kapatid, ibinibigay sa inyo, sa inyong mga palad, ang kalayaan. Kayo, mga inibig na mga kapatid, ibinibigay sa inyo ang pagkakataon. At mula sa bawat pagpili ng tao, ay makita nga ninyo sa inyong mga puso ang kasiyahan ng kaitaasan. Makilala nga ninyo ng buo, hindi lamang sa tinginan, kundi sa mga bagay na nagpapatibay ng inyong pananampalataya sa isang matibay na pundasyon na tinatawag na isang Kristo. Dito nga kayo, mga inibig na mga kapatid, maging matatag, sapagkat ang buhay sa sanglibutan ay pasimula pa lamang ng aralin ng tao at ang buhay ayon sa Espiritu ang siyang magbibigay sa inyo ng sulit, magbibigay sa inyo ng karunungan,
na hindi nga ninyo nakita, ni naman, ni hindi napag-unawa ng tao malibang matagpuan niya sa kanyang sarili. Ito lamang ang aking bahagi, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, ang siyang binabati at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Ipinagkakaloob ng kaitaasan ang isang lakas at liwanag na siyang gagamitin ng aking mga iniibig na mga kapatid upang sa paglalakbay ninyo sa sanglibutan na ito ay naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Ama. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kayo na pinili sa karamihan at binigyan ng pagkakataon upang gumanap ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama. Hindi ito ipagkakaloob sa lahat at bawat isa nang hindi kayo handa upang ito ay inyong magawa. Upang ang bawat isa ay makagawa ng naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Ama. Binigyan kayo ng pagkakataon upang tumupad ang inyong mga tungkulin dito sa paaralan ng Diwa. Binigyan kayo ng mga pagkakataon upang ipagpatuloy kung ano ang inyong mga nasimulan sa pag-aaral sa Espiritismo. At ang bawat isa ay narito upang tumupad ang kanilang mga tungkulin, upang gawin ang karapat-dapat na pag-aaral sa kalooban ng dakilang Ama. Sapagkat ang kaitaasan ay hindi magbababa ng mga aral, ng mga halimbawa, kung ito ay makapapahamak sa kanyang mga mag-aaral. Hindi magbibigay ng mga utos ang dakilang Panginoon kung ito ay hindi nyo may gagawa sa inyong buhay dito sa sanglibutan. Hindi pagkakaloob ng dakilang Ama ang mga karunungan, ang mga kabiyayaan, at higit sa lahat, ang mga salita at katotohanan na iyan. Kung ito ay magkakaroon ng paghihiwalay sa dakilang Ama. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, mabuti, matuwid ang layunin ng dakilang Ama sa lahat at bawat isa. At sa aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagtitiis, pagbibaka, upang ang kamang mga naiyan ay inyong mapagtagumpayan. Upang ang mga tungkulin na sa inyo ay binahagi ay inyong maisagawa sa harapan ng dakilang Ama. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral, marami sa aking mga kapatid ang nagkakaroon ng katagumpayan sa kanilang mga samin. At marami rin sa mga mag-aaral dito sa sanglibutan na ito na patuloy pa rin ang gumagawa ng mga kasalanan. Nagkakaroon pa rin sila ng pagkukulang sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga pag-aalinlangan at takot na gumawa ng mabuti na naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Subalit ang mga ito ay bahagi ng pag-aaral. Mga karanasan na kinakailangang pagtagumpayan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. At ang lahat ng mga bagay nito ay magaganap at mararanasan ng isang ako sapagkat kayo ay nag-aaral dito sa sanglibutan. At ang bawat isa ay nagkakaroon
ng pagsusumikap, pagtsatsaga upang ito ay mapagtagumpayan sa kanilang mga sarili. At nalalaman ng bawat isa kung kailan, kung papaano, at kung ano ang kinakailangan gawin ng aking mga iniibig na mga kapatid upang ito ay mapagtagumpayan. At walang sino man ang makakalam ng mga bagay nito kundi ang inyong mga sarili. Sa makatuwid aking mga iniibig na mga kapatid, siya sa atin ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Kung nasa anong kalagayan na ba ang aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo bagay nakatutupad sa mga tungkulin na sa inyo ay binahagi, kung inyo bang naisasagawa ang mga utos, mga halimbawa na ipinagkakaloob ng mga banal na espiritong mga alis at nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang katanungan sa lahat at bawat isa. Siya sa atin ng mabuti ang kanilang mga sarili, sapagkat kung papaano kayo nagsisiyasat sa inyong mga sarili, tinitignan ninyong mabuti kung ano ang kinakailangan gawin, kung ano ang mga pagkukulang na inyong isinasagawa, at kung ito ay inyong maituwid sa inyong mga sarili, ay ang katagumpayan ay inyong magaganap, mangyayari sa bawat isa. At kung ito ay mapapanatili ng aking mga iniibig ng mga kapatid sa kanilang mga sarili, ito ay katagumpayan din sa paningin ng dakilang Ama. At ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang magkaroon ng pagbabago, upang ang bawat isa ay magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili. At ang kalayaan na iyan ay pinagkaloob sa aking mga iniibig ng mga kapatid. At gamitin nawa ito ng bawat isa na naaayon sa banal na kalooban ng dakilang Panginoon. Maraming mga pagtuturo ang pinagkakaloob ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Mamili ang bawat isa kung ano ang karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Sapagkat maraming mga pag-aaral ang nasa inyong harapan, mga pag-aaral na naaayon sa laman, mga pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Ano ang kinakailangang pahalagahan ng aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat kung papaano ang kaitaasan ay nagbigay ng mga pag-aaral, hindi upang kayo ay lumayo sa kanyang sarili, kundi bagkus kayo ay makahalapit, magkaroon uli ng panibagong buhay, upang ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ay hindi masayang sa inyong harapan. Aking mga minamahal na mga kapatid sa isang pag-aaral, ang bawat isa ay nagsusumikap upang magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga sarili. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng pagtsatsaga upang ang kahandaan na ibinahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan. Inyong makuha ang bawat salita, katotohanan na bawat ibinibahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang pagkakataon na iyan ay hindi pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ito ay binabahagi sa mga mag-aaral na handang tumanggap, handang magbigay ng kanilang mga sarili ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan, upang sa gayon, ito ay hindi masayang, kundi bagkus ito ay magkaroon ng katagumpayan sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang kaitaasan ay naririyan upang sa inyo ay umalalay, gumabay sa bawat sandali ng inyong buhay, ipagkaloob ang kinakailangan ng bawat isa, upang kayo ay hindi mangaligaw, upang kayo ay hindi makagawa ng mga kasalanan na naaayon sa Espiritu. At ang bawat isa ay nagkakaroon din sana ng pagsusumikap na ito ay inyong mapagtagumpayan sa harapan ng dakilang Panginoon. At ang bahagi ng kaitaasan sa bawat isa ay patuloy na ipagkakaloob, patuloy na ipapaalala kung ano ang kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay hindi mangaligaw, hindi bagkus kayo ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong mga sarili. Ito ang bahagi ng kaitaasan na sa inyo ay patuloy na ibinibigay at ipinagkakaloob. Sa bawat sandali ng inyong buhay ay pinapadama ng kaitaasan ng kanyang pag-ibig. Ibinibigay ang pag-asa sa lahat at bawat isang nagkakaroon ng kalungkutan,
nagkakaloob ang mga karunungan upang sa gayon ang inyong paglalakbay ay naaayon sa katuruan ng dakilang Panginoon. At ang bahagi ng kaitaasan na ito ay siyang ibibigay at ipagkakalo sa lahat at bawat isa. At muli, maghari sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang kababaang loob mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, na patuloy na nananaliksik sa kung anuman ang kalooban ng dakilang Panginoon. Naririto kayo sapagkat inyong nalalaman na ito'y inyong tungkulin. Bagamat kayo bilang isang mag-aaral na laging nananaliksik, tumutupad ng mga ganitong gawain, ang kaitaasan nga ay nalulugod sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, ano pa nga ba ang kinalulugdan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Na kayo bilang isang mag-aaral ay patuloy na gumaganap ng inyong mga tungkulin. Tungkulin na kung saan inyong nalalaman sapagkat ito lamang ang naaabot ng inyong mga karunungan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagpapatuloy ng inyong paggawa ng tungkulin na naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon ay maliit lamang na bahagi sapagkat ang bawat isa na lagi nang natututo ang kanyang kaisipan, damdamin at kalooban ay pinagkakalob niya ng may kabuuan sa kanyang pag-aaral ayon sa laman. Mapalad kayo sapagkat ang bawat isa na kanyang inaaralan ay malaon ng nagkakaroon kayo ng inyong pagnanasa. Mapalad kayo sapagkat kayo ay pinagkalooban ng kaitaasan ng pagkakataon upang inyong mapagpatuloy ang inyong tungkulin ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ganun nyo nga ba pinagkakaloob ang inyong sarili upang nang sa gayon ang inyong ginagampanan ay nakalulugod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong nga bang lakas, ang inyong kabuuan, isipan, damdamin at kalooban ay inyong ang dinudoon sa inyong mga espiritu na kung saan sa tuwina nangangailangan ng pagkain tulad din naman ng inyong mga laman na nangangailangan ng mga pagkain. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong bibigay ng inyong lakas ay nasa dalawang kaangkinan. Ito ay para sa inyong laman at para sa inyong espiritu. Saan na nga ba naroroon ang aking minamahal na mga kapatid? Sa loob ng maghapong lumipas, ano nga ba ang nasa kaisipan ng aking minamahal na mga kapatid? Saan patutungo ang biyayang pagkakataon
na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ito nga ba ay nagagamit ng isang mag-aaral kung papaano niya bigyan ng pansin ang kanyang sariling espiritu. Ang kaangkinan na bahagi ng dakilang Panginoon. Kayo na nga ba ang mga mag-aaral na kung saan kayo ay nagsisikap, kinakikitaan ng pagpapagal sa buhay na ito upang nang sa gayon inyong mapaunlad at inyong magampanan ang inyong tungkulin ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pag-aaral. Ang buhay ay pinagkaloob sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon, bagamat ito ay kapanahunan ayon sa Espiritu, ang bawat isa ay malayang ipinagkakaloob kung saan niya magamitin ang kanyang sarili sa paggawa. Mga iniibig na mga kapatid, ito nga ay isang pag-aaral na kung saan kayo sa inyong mga sarili ay magkaroon ng pagsisiyasat, magkaroon ng pagmumuni-muni upang nasa gayon inyong maunawaan ang tunay na inyong tungkulin dito sa sanlibutan. Sa paaralan na kung saan inyong kinasasadlagan, na bagamat kayo ay nahihirapan, huwag nga kayong mag-alala sapagkat ang kaitaasan ay laging handang tumulong, magbigay ng liwanag sa mga nangangailangan. Lagi na sa tuwina, ang liwanag na yan ay tila isang araw na sumasakop sa kaibuturan at pagkatao ng isang mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay buong ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Walang pagkukulang ang kaitaasan kung kaya't kayo bilang isang mag-aaral ay magkaroon kayo ng inyong mga sariling pagmumuni, ng inyong mga sariling pag-iisip, pananahimik upang nang sa gayon inyong maunawaan ang binababa ng mga batlaya sa lahat at bawat isa at magkaroon kayo ng mga katungkulan o paggawa na kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ay isang pag-aaral sa lahat at bawat isa na kayo bilang isang mag-aaral na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon, naway ang kanyang ginampanan at ipinagkaloob sa lahat at bawat isa ay inyong maunawaan sapagkat nalalaman ng kaitaasan na ang bawat isa ay may karunungan. Subalit, ang kaitaasan ay nagbibigay pa rin ng kaalaman, nagbibiyaya pa rin ng mga karunungan sapagkat hindi pa naaabot ng aking mga minamahal na mga kapatid ang naisin at kalooban ng dakilang Panginoon. Ito'y maliban nga ninyong gampanan, subukan upang nang sa gayon inyong maunawaan ang lahat ng mga biyaya at salita na pinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Ang bawat isa ay taimtim na nagkakaroon ng kanyang kaisipan sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili siya'y gumaganap sa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Matuwid ang bawat isa, subalit ang kaitaasan nga ay naghahanap ng isang marunong at banal na mag-aral sa kanyang harapan. Ito lamang ang aking maibabahagi at ang bawat isa ay nagkakaroon ng kanyang
pagsisikap at siyang kinalulugdan ng kaitaasan, ngayon at magpakailanman, kapayapaan, pag-ibig, ang maghari, mula ngayon at magpakailanman. Ako, ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay na ang araw na ito ay inihanda ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo, upang minsan pa ay pagsadu-saduhan ng bawat isa ang kanyang katawan na kanyang iahati sa bawat isa. At gaano nga kahanda ang bawat isa sa bahaging ito, sa panahong itong nalalaan sa piging na inihanda ng dakilang Panginoon. Ang inyo bagang mga puso't kaisipan ay naroroon, nagagalak na tatanggap ng mga bahaging yan, o naroroon pa rin ang isang bahagi sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga sarili, ang bahagi ng tungkulin ayon sa laman. Ayon sa labas ng para lang ito sa kanyang templo. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na naririto na matagal nang nag-aaral sa paturuan ng diwa, na hindi inilihim ang maraming bagay sa inyo sapagkat tunay, niyanasan ng kaitaasan na ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na karunungan at kaunawaan nang upang sa gayon, ang daan na kanilang tinatahak ay magkakaroon ng katuwiran sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't ang bahagi ng pagbibigay ng bawat araw at bawat panahon ay nagtalaga ang dakilang Panginoon ng panahon para sa inyong mga sariling buhay. Subalit ang panahon ng paghandog sa harapan ng isang Diyos, tunay na ito isang hain at banal na kinakailangang unang matutunan ng bawat isa. At kayo na naririto, sino nga ang sa inyo'y nagsabi na nagkulang ang bawat pangangailangan upang iyong mga sarili ay busugin ninyo ng ayon sa kaisipan, ng pag-aala sa kabuhayang yan. Samantalang ang Panginoon na naglalang ng lahat ng bagay, siya ang nagbigay ng bawat kasukatan ng ayon sa hinihiling ng inyong mga puso. At sa bahaging yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay hinahanap ng dakilang Panginoon ang iyong bahagi na para sa Kanya, na naway ito ang inyong daladala sa kapanahunang ito at sa bawat panahon na kayo ay nakikipagtalastasan sa Kanya. Ito ay isang mabuti upang inyong malaman na kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng katapatan sa pagsamba sa isang Panginoon, ang Kanya namang pagbibigay ay tunay na mananagana. Subalit itong lambaga ang inyong inaasahan sa harapan ng dakilang Panginoon na ang bawat pangangailangan ay Kanyang maibigay. Samantala ang ninanais ng dakilang Panginoon sa katotohanan ay maibigay ang Kanyang kabiyayan ayon sa Espiritu na siyang magpapaunlad at magpapalaya sa bawat isa. Nais nyo baga ang mga bagay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid? Ang tunay na nasa ng dakilang Panginoon na inyong matanggap? At ito baga ay tunay nyong napag-uunawa? O ang inyong mga sarili lamang ay inyong ibinibigay ayon sa layon ng panahon na maaari nyong ibigay? Mga iniibig na mga kapatid, bigyan puwang ng bawat isa ang dakilang Panginoon sa kanyang buhay, sa bawat sandali ng kanyang paggawa, sa bawat sandali at pintig ng kanyang hininga,
sapagkat tunay ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng bagay niya at nasa Kanya ang lahat ng karapatan. Ayon sa Kanyang nais ko, ang mga bagay na ito ay Kanyang ibibigay at ipagpapatuloy sa bawat isa. Kaya't ang pagkakataong sa inyo'y ibinibigay, tunay na kayo'y magpasalamat. At ito ang panahon na kung paanong ang bawat isa ay kanyang sinasabihan at tinuturuan na sa panahon ng paggawa, ang bawat isa ay gumawa. Na sa panahon ng pagtatanim, ang bawat isa ay tunay na dumuon sa kanyang bukirin upang magtanim, nang upang sa gayon sa panahon ng pag-aani ng bawat isa, lalong-lalo na ang dakilang Panginoon ay kakitaan ng tunay na mayabong na pag-ani at bunga ang bawat isa. Dito kayo tinatawag, mga iniibig na mga kapatid, na tinuturuan ng bawat isa na magkaroon ng kaunawaan sa bawat kabiyaan na nais niyang maibigay sa inyo. Kung kaya nga kayo na naririto ay tinuturuan upang inyong mapag-unawa. Ano nga ba ang kabiyaan ayon sa laman at ang mga kabiyaan ayon sa Espiritu na ninanasa na tunay ng dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, kung sakaling ang dumating ang Panginoon sa inyong mga buhay na tulad sa isang magnanakaw, ang inyong bagang mga sarili ay tunay na handa. Ano nga ba ang kanyang isasagot sa Kanya? Tunay nga ba ng inyong puso ay ibabaling sa Kanya? At ang inyong mga puso ay di magdadalawang isip na dalawang akala kung ano ang Kanyang isasagot. Mga iniibig na mga kapatid, sa panahon ngayon na naririto kayo ay inyong samantalhin na kayo'y makatipon ng bawat mga biyaya na pinakailangan ng upang sa gayon sa panahon ng kanyang pagdating, ang bawat isa ay di datnan na salat, kundi ang bawat isa ay tunay ng nahahanda sa tungkuling inilalahad ng dakilang Panginoon. Ang inyong bagang mga bagay na ginagawa sa ngayon, mga tungkuling inyong tinatawag, ito baga yung inyong nauunawaan na tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoon? Hari nawa ang mga bagay na yan ay tunay na nga ayon sa katapatan ng inyong mga puso. Subalit sa katotohanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang kaisipan ng dakilang Panginoon sa paglalahad ng kanyang layunin tunay na malawak at malalim. Kung kaya nga't kayo na nakauunawa ng mga bagay na ito, ay higit pa ninyong pag-isipan kung tunay na nga kayo ay nagkaroon na nga ng mga kabiyaang yan, sapagkat kung hindi, kayo ay magmadali, sapagkat tunay ang panahon ay nagmamadali sa bawat isa, at ang bawat isa sa panahong yon ay hahanapin ng dakilang Panginoon kung sino nga ang tunay na nakatupad at sino ang di nakatupad. At sa bawat bagay na inyong tinipon, tunay na ang Panginoon ang magbibigay hatol sa mga bagay na yan, hindi ang inyong mga sarili ayon sa inyong mga pagsisikap. Sapagkat ang bawat isa ay nagsisikap, kadalasan ay ayon sa kasiyahan ng kanyang puso. Subalit ano nga ang hinahanap ng dakilang Panginoon? Ang tunay na katotohanan na sa kabila ng kahirapan, kapighatian, pagtitiis, ang inyong mga puso ay natlan ng ganoong katapatan at kasiglahan na punong-puno ng pag-asa. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang sa inyo'y aking inihahatid upang minsan pa ang bawat inyong paggalaw ay magkaroon ng kabuluhan. Ang bawat karunungan na nasa sa inyo ay tunay niyong magamit upang ang matalinong pagpili sa bawat paggawa ay madatnan sa bawat isa. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at harinawa ang bawat isa, na kung anong kasiglahan mayroon sa inyo sa mga sandaling ito, naway ang mga ito ay lalo pang yumamong at ang bawat isa ay manatili sa dakilang Panginoon. At muli ito ang bahaging aking iiwan at ang kapayapaan ng pag-ibig ang naway maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol,
Paalam. Sumainyo ang pag-ibig ng Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo na siyang namamalagi sa bawat isa, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig at mga minamahal na anak, na naririto at nananampalataya ng may wagas ng kanyang buhay. Kayong mga minamahal na anak na naririto ay banal ang namamalagi sa inyong mga puso't damdamin at kaluluwa. Nang panatag nananampalataya sa Diyos ay tunay na anak ng Panginoon, sapagkat malinis ang puso, kaisipan, damdamin at kalooban. Marami na sa inyo ay mayroon ng nakakakilala sa Diyos na tunay, sapagkat binibigyan ng pagkakataon mga biyaya na nanggagaling doon sa kaitaasan. Kayong mga minamahal na naririto ay pinili kayo ng Panginoon upang ihayag ang tunay na salita ng Diyos. Sapagkat nalalaman ko sa bawat isa sa inyo ang mga anak na tumutupad ng tungkulin na isinaalang-alang ang buhay upang ito'y inyong isa puso at isa buhay sa araw-araw. Marami na sa inyo ang dinadakila ng Diyos upang ipamahagi ang mga biyaya na hindi ninyo nakikilala. Ang biyaya na nagmumula doon sa kaitaasan ay siyang tunay na nanampalataya na may malinis na puso, damdamin at kalooban. Sabihin ko sa inyo, mga minamahal kong mga anak, at kayo'y naririto upang ipamahagi ang dala-dala ninyong mga biyaya na dala-dala ninyo noong pa. Dahil kayo ang pinili ng Diyos upang ihayag ang mga katotohanan na ibinigay sa inyo ng Panginoong Hesukristo. Manalig kayo. Manampalataya kayo. Isaalang-alang ninyo ang buhay ay totoo. Na ang Diyos Espiritu Santo ay siyang tunay na nagbibigay ng mga biyaya upang ito'y inyong gamitin saan kayo man pupunta. Naririyan sa inyong mga puso't damdamin at kaluluwa ang dakilang Diyos, Espiritu Santo. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanyang pangalan, sapagkat siya lamang ang isang Diyos na tunay, nakasama-kasama ninyo saan man kayo pupunta. Dahil yan ang tunay na Espiritu Santo ng Panginoon upang ituro sa inyo ang kaliwanagan ng buhay na walang hanggan. Maghari nawa sa inyong lahat ang dakilang Espiritu Santo at banal sa inyong mga buhay. Magpuri kayo at magpasalamat sa pangalan ng Ama,
Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Paalam sa inyong lahat. Ako'y si Apostol Juan Bautista na sumasa inyo ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, na patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay, ang Diyos ay napakabuti. Lagi siyang maghahandog ng pinakamainam sa bawat isa. Ito ba'y inyong napapansin, aking mga iniibig? Sa buhay na ito na patuloy niyong ginagalawan, higit nga ba niyong napapansin kung gaano kalaking pagpapala ang inihandog ng Diyos para sa bawat isa? Nakaakibat ng buhay na yan na inyong taglay-taglay. Hindi ba yan nasasapawan o natatakpan ng mga kahilingan, mga kapighatian at mga alingaw-ngaw na naririnig ninyo sa sanglibutan? Bakit nga ba laging ipinakikilala ang biyaya ng Diyos sa bawat isa? Upang lagi na sa pamumuhay nyo ayon sa laman, matakpan ang bahagi na ginagawa ng tao na nauukol lamang sa sanglibutan. Upang mula sa mga biyaya ng Diyos, gumising ang isang uri ng kamalayan ayon sa Espiritu upang nasain ng bawat isa sa inyo na ang kanyang sarili ay pumaparoon sa Diyos, hindi dahil sa kabigatan ng isang laman, kundi dahil sa isang kaluguran na mayroon ang inyong espiritu. Tunay, magkakaroon ng kaibahan ng maraming bagay, ayon yan sa inyong tinataglay na katwiran. Ayon sa mga bahagi ng katotohanan ng tinipon ninyo sa inyong mga puso. Ayon din sa pangangatwiran na mayroon ng inyong kaisipan. Ngunit kahit kailan ipangaral ng salita ng Diyos ang layunin ng kaitaasan, ang bawat isa'y mabiyayaan ng pinakamainam na biyaya na mula sa Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, walang hihigit sa biyaya ng Diyos kung ito inyong aangkinin. Walang hihigit sa kabutihan ng Diyos kung ito inyong madarama at ito inyong matututunan. Walang hihigit sa mga bagay na nagmumula sa Diyos na maaari niyong tangkilikin sa inyong pagkatao sapagkat ito ang tunay na biyaya ng kanyang katwiran. Ito yung kanyang pag-ibig. Ito ang mga bahagi na patuloy na ibinibigay sa sangkatauhan hanggang ang kanilang puso ay mapuno ng biyaya ng Diyos. Bakit ito ganon, aking mga iniibig? Sapagkat lagi na ang puso ng tao, kung yung sisiyasatin, lagi na ang diyay nakasilid ang lahat ng mga bagay na kanyang natagpuan sa sanglibutan. At ano-ano ang natagpuan nyo sa sanglibutan, aking mga iniibig? Ang mga kapighatian, ang pagbuo ng mga pangarap na nauukol sa buhay laman, ang mga bahagi ng mga kaagalakan na binigay sa inyo sa pamamagitan din ng pakikipamuhay nyo sa sanglibutan. Pero meron ba diyang bahagi ang Diyos? Naramdaman nyo ba sa gitna ng kagalakan na yan? Naramdaman nyo ba ang biyaya ng Diyos? Nung kayo ay nagkaroon ng pagluha, naramdaman nyo ba ang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng pagkapayapaan? Nung nagkaroon ka ng sakit at maraming suliranin, naramdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos na sa iyo ay humihipo? Lagi na ang tao ay naturuang dumaing ng maraming bagay at ano ang lagi niyang idinaraing? Ang kanyang buhay ayon sa laman. Meron ba sa inyo, aking mga iniibig, dinaing ang kanyang sariling kaluluwa? Meron ba sa inyong natuto na siyasatin ang kanyang sarili at dito na-discover niya siya pala ay may kakulangan ayon sa katotohanan ng kanyang pagkatao, ayon sa Espiritu?
Tunay, bawat isa sa inyo ngayon nakikisa sa pangalan ng Panginoon upang mula sa inyong pakikiisa masinin niyo ang inyong sarili. Upang mula din sa inyong pakikiisa makuha niyo ang pinakamainam na biyaya na mula sa Diyos. Sa inyong pakikiisa, tatawagin ba kayong mapalad sapagkat kayo'y pumarito sa pangalan ng Panginoon? At kung kayo'y pumaparito sa pangalan ng Panginoon, ano ang inyong natagpuan? Aking mga iniibig, nakita niyo ba ang kapayapaan? Nadama niyo ba ang pag-ibig na mula sa Diyos? Napalis ba ang mga daladala ninyong mga bagay na hindi karapat-dapat dalhin sa harapan ng Panginoon? Nagawa niyo ba ang inyong sarili na malinis sa kanyang harapan upang kahit man lang sa maliit na pagkakataon tulad nito, ang inyong pakikinig sa Kanya ay punong-puno ng pagbibiyaya? Tunay, ang pagkakataong katulad nito ay hindi laging nagaganap, sapagkat ayon sa kalagayan ninyo sa laman, meron lamang kayong mga tanging panahon at araw na kayo'y bumabahagi para sa Panginoon. Meron lamang ilang kaluluwang nagkakaroon pa ng pagkakataon na kanyang sarili bigyan niya ng bahagi pa sa mga nakaraang panahon na ito upang makipag-isa din sa pangalan ng Panginoon. Ngunit pangkaraniwan, ipinangingiling lamang ng tao kung anong idinitikta rin sa kanya ng sanglibutan. At ito'y tinatawag niyong gayon sa mga sandaling ito. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nga ba kahalaga ang inyong pakikiisa sa harapan ng Diyos? Sino nga ba ang nakakakuha ng tamang biyaya? Sino nga ba ang nagpapalugod sa bawat puso? Nalulugod nga ba ang Diyos sapagkat kayo naririto sa kanyang pangalan? O higit kayong nalulugod sapagkat nagkaroon kayo ng pagkakataon makakuha ng biyaya para sa Diyos? O galing sa Diyos sapagkat kayo nakiisa sa kanyang pangalan? Marahil, hindi niyo pa maunawaan ang aking sinasabi ng lubusan kung ang mga bagay na ginagawa ninyo ay tulad lamang sa pagpasok at paglabas sa bawat pintuan. Tulad lamang sa pakikinig na pumapasok sa kabilang tenga at lumalabas sa kabila. Tulad lamang sa bawat pagkain na hinahain sa inyong hapag at hinihintay lamang yung mabusog kayo at muli kayong dudulog sa hapag sapagkat narito muli kayong nagugutom. Ang katwiran ng Diyos sa iba, aking mga inibig, kung aangkinin niyo ang kanyang tunay na pagbibiyaya. Higit pa to sa nararamdaman yung kapayapaan na nakukuha niyo sa sanglibutan, sapagkat ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay pangwalang hanggan. Hindi ito kayang sirain. Hindi ito kayang palitan ng anumang katwiran, malibang ang katwiran na nagmumula din sa Diyos. Ano ang daladala ninyo sa inyong mga puso? Ano ang mga bahagi na ninanasan niyong abutin, kunin, yakapin, at tangkilikin? Ito ba yung kalooban ng Diyos, aking mga iniibig? Ang mga layunin ba na itinindig ninyo, ito yung kalooban ba ng Diyos? Sapagkat maraming sa inyo ay nauna, marami din nagtindig na mga bagay na sinasabi nilang ito ang kalooban ng Diyos. Ngunit sa bandang huli, anong kaganapan? Sila man ay giniba ng panahon. Sapagkat kung ang mga bagay na natagpuan ng tao ay kalooban ng Diyos at gumagawa siya ayon din sa kaloobang yan, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, aking mga inibig, tulad din ng Diyos. Hindi yan igigiba at hindi yan magigiba sa kapanahunan, sapagkat ang lahat ng bagay na mula sa Diyos ay magpawalang hanggan. Kaya nga pansinin ninyo ang inyong sarili. Malao na kayong namumuhay din naman sa sanglibutan. Hindi na rin sa inyo lihim ang katotohanan. Pero ano ang nanindigan sa inyong pagkatao? Ano ang nanatili sa inyong mga sarili? Kayo ba yung mga sumusunod sa Panginoon na nagtutungtong ng kanyang mga gawat pananampalataya
at nagsasalig ng katotohanan doon din sa tinindig ng Diyos. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung tama ang inyong pagkakatindig at pagkakatungtong sa mga batong yan, hindi kayo mabubuhal. Kayo din ay mananatili. Mahalaga aking mga iniibig na mga kapatid na maunawaan ninyo. Habang kayo yumayaon at kumikilala ng tunay ninyong sarili ayon sa pananampalataya, mailagay ninyo ang saligan ng inyong pananampalataya sa katotohanan. Sapagkat ito ang pinakilala ng isang Pablo, kung paano siyang nagkaroon ng paninindigan sa kanyang pananampalataya at kanino niya isinalig ito. Walang iba kundi sa dakilang guro, ang isang Kristo. Ito rin ang ipinakikilala sa inyo, ang iisang saligan ng tunay na mananampalataya. Sapagkat lahat ng bawat isa ay nagsasabi sa kanyang puso siya'y tunay na mananampalataya, pero kanino nakasalig ang inyong mga pananampalataya? Doon ba sa isang katwiran na itinindig ng isang Kristo upang bawat isang mananampalataya sa isang Ama dito nagtutungtong ng kanyang pananampalataya? Mga iniibig na mga kapatid, paano nga kayo ba maninindigan sa pananampalatayang yan? Kung ang larawan ng isang Kristo ay hindi nyo mabuo sa inyong mga pagkatao. Naunawaan nyo ba ang buhay ng isang Jesus? Kung bakit siya nagtagumpay? Sapagkat ang kanyang buhay ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At anong Espiritu yan, aking mga inibig? Ito ang Espiritu ng isang Kristo. Na tunay na Espiritu Santo na ibinigay ng Ama at bawat isa binigyan. Ngunit ang pagkakapakilala ng dakilang guro sa Espiritu Santo na yan, ito ang tumutupad at gumagawa ng kalooban ng Ama. Kaya nga, sa kabuhayan ng dakilang guro, anong lagi niyang sinasabi? Mga salita, bagamat hindi nauunawaan ng pangkaraniwan, ngunit naunawaan ito ng isang espiritu, sapagkat ito'y mula sa Diyos. Tunay, ang makakaunawa lamang ng salita ng Diyos at mga bagay ayon sa kanyang kalooban ay ang espiritu. At bawat isa sa inyo ay may espiritu, kung inyo siyang lilinangin at bibigyan ng pagkakataon na ang kanyang sariling pagkatao ay mabuhay. Tunay din na ang bawat isa sa inyo ay may espiritu. At ang espiritu na yan, siya nga ba ang namamayani sa inyong mga pagkatao? Hindi ba siya natatakpan ng inyong bihisang laman tulad kung kayo tumitingin sa isang salamin? Ano ang inyong napagmamasdan, aking mga iniibig? Ang larawang bang nasa harapan ng salamin na yan ay ayon sa laman o ayon sa espiritu? Sapagkat ganito ang larawan na lagi niyong nakikita, ngunit sino ang inyong napagmamasdan? Kaya nga sa gitna ng malawak na pag-aaral ng iisang katotohanan, hindi ilalayo ang tao na lagi nang tinatawag at hinahalina upang lagi nang makipag-isa sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat kung kayo'y nakikisa sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ay nagbubuhos ng pinakamainam na pagbibiyaya. Sapagkat ganito kadakila ang kanyang pag-ibig. Sino mang nakikisa sa kanyang pangalan ay hindi uuwi ng kulang, kundi bagkos kukuha ang kanyang pagkatao ng pinakamainam na biyaya at ang biyayang yan ay tatawagin mong yaman na patuloy mong isisilid sa iyong pagkatao sapagkat ang biyaya ng Diyos ang tanging maglilinis sa isang ako upang kung anumang uri ng kasuotan ang kanyang naidamit na ibinigay sa kanya ng sanglibutan, narito ang isang pagkakataon na magkaroon siya ng damit ng isang banal na bigay naman na buhat sa kaitaasan. Hindi niyo makukuha ang kabanalan, aking mga iniibig sa sanglibutan. Ngunit makukuha ninyo ang tunay na kabanalan ayon sa Espiritu na walang ibang pinagmulan kundi ang Diyos.
At kung ninanasan yung kayo'y magkaroon ng kabanalan na yan, aking mga iniibig, tunay, patuloy kayong sinihikayat ng kaitaasan na kayo'y makipag-aral ayon sa Espiritu. Paano nyo nga ba gagawin ang pakikipag-aral na yan? Kinakailangan aking mga iniibig, makilala ninyo muna ang tunay niyong ako. Kung sino kayo ayon sa pagkakadikha at kung sino ang magbabalik sa harapan ng Diyos. Sapagat malibang makita niyo ang dalawang bahaging yan, aking mga iniibig, hindi niyo matatanggap ang isang uri ng katotohanan na ang tanging nagbabalik sa Diyos ay ang isang espiritu, malinis at may kabanalan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at nagsalita ng mga bagay ayon sa Espiritu, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.